Magandang araw mga ka-idoks at welcome pong muli sa ating channel. Mainit na usapin ngayon ang tungkol sa petisyon ni Atty. Makalintal tungkol sa RA 12232, ang postponement ng barangay at SK Elections 2025 patungong November 2, 2026. Alam niyo ba, ang Korte Suprema ay nagdesisyon na i-deny ang TRO o Temporary Restraining Order laban sa RA 12232, ang batas na nagpapaliban ng eleksyon mula Disyembre 2025 papuntang Nobyembre 2026. Pero teka lang, ibig bang sabihin nito ay tuluyan ng kansilado ang eleksyon ngayong December 1, 2025? O baka naman may pag-asa pa? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Noong August 29, 2025, sinabi ng Supreme Court in banc, denied ang TRO petition na inihain ng election lawyer na si Atty. Romulo Makalintal kasama ang ilang citizens. Ang ibig sabihin, walang agarang pagpigil sa pagpapatupad ng Republic Act 12232. Kaya sa ngayon, officially postponed ang BSKE sa November 2026. Pero hindi pa tapos ang laban. Pinag-utos ng Supreme Court sa Senado, Kongreso, Malacanang at COMELEC na magsumiti ng kanilang sagot within 10 days. At may mga barangay captains din na pinayagang mag-intervene. Mga ka-idoks, ano ang importante dito? Ang denial ng TRO hindi pa ibig sabihin na panalo na agad ang postponement law. Ang TRO ay pansamantalang order lang para pigilan ang batas habang dinidinig ang kaso. Dahil hindi ito binigay, tuloy-tuloy muna ang RA 12232, ang BSKE na gaganapin sa November 2, 2026. Pero ang totoong laban ay nasa final decision ng Supreme Court tungkol sa constitutionality ng batas. Doon pa lang malalaman kung pwede ba talagang ipagpaliban ang eleksyon hanggang 2026. Ito ang mahalaga. Kahit denied na ang TRO, may pag-asa pa na ituloy ang eleksyon sa December 1, 2025. Narito kung bakit. Una, pending pa rin ang main case, nakasalalay sa magiging ruling ng Supreme Court kung unconstitutional ang RA 12232. Pangalawa, previous Supreme Court rulings sa mga nakaraang kaso, ilang postponement laws ang question din at may mga justices na nagsasabing hindi dapat paulit-ulit pinapaliban ang BSKE. Pangatlo, public pressure. Malaking usapin ito dahil sa extension ng termino ng barangay officials. Kung makita ng court na may paglabag sa karapatan ng taong bayan na makapili ng bagong leader, maaari nilang ideklarang unconstitutional ang postponement. Kaya ano ang aasahan natin? Hinihintay ang comments ng Senate, House, Malacanang at COMELEC. Pagkatapos, magdi-deliberate ang Supreme Court kung valid o unconstitutional ang postponement. At syempre, kung i-declare na unconstitutional, BSKE will push through this December 1, 2025. So hindi pa tapos ang laban, mga kababayan. May pag-asa pa. Kaya manatiling alerto at huwag mawalan ng pag-asa. Ang eleksyon ay karapatan ng bawat Pilipino. Ang tanong, makakaboto ba tayo ngayong December 1 o sa November 2026 pa? Abangan natin ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Kung gusto nyong mas malinaw pang updates, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Dahil dito, lagi kayong updated sa mga mahalagang issue sa ating bayan. Mga ka-idoks, ang eleksyon ay hindi simpleng kaganapan lang. Ito ay simbolo ng ating karapatan at boses bilang mamamayan. Ang patuloy na postponement ng BSKE
ay paalaala na ang demokrasya ay laging sinusubok at ang karapatang pumili ng bagong leader ay hindi dapat ipagkait. Ang aral dito na dapat tayong maging mapagmatsyag at mapanuri. Ang kapangyarihan ay laging nakasalalay sa taong bayan at ang ating pakikilahok at pag-alam sa isyu ang tunay na magtatanggol sa ating karapatan. Kung patuloy na ipagpapaliban ang halalan, mas lalong dapat nating itanong, kanino ba talaga ang kapangyarihan? Sa mga nakaupo o sa taong bayan? Sa huli, ang postponement na ito ay paalaala na ang tunay na pagbabago at asenso ay nakasalalay sa ating pakikibahagi, pagkakaisa at paninindigan para sa tama. Ang paulit-ulit na postponement ng BSKE ay isang paalala. Ang demokrasya ay hindi dapat ipagpaliban. Ang busis ng tao ay hindi dapat pinapatahimik. At ang kapangyarihan ng bayan ay laging mas mataas kaysa anumang nasa pwesto. Mga ka-EDOX, tandaan natin, ang TRO laban sa RA 12232 ay tinanggihan ng Supreme Court. Kaya sa ngayon, postpone pa rin ang BSKE. Pero hindi pa tapos ang laban. Pending pa ang final decision kung constitutional ba talaga ang postponement. May pag-asa pa na matuloy ang halalan sa December 1, 2025 kung ideklarang unconstitutional ang RA 12232. Kaya manatiling mapagmatsyag, makialam at ipaglaban ang ating karapatang bumoto. Ano sa tingin ninyo? Matutuloy ba ang halalan sa December? Or sa 2026 pa talaga? Share your thoughts sa comments below. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa ating kabarangay. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!